Magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang gagawin ko ngayon po ay ipagpapatuloy ko naman po yung pagdadiagnose ng welding machine generator na to. So yung mga nagdaang video po ay hindi ko nagawa dahil inuna po namin yung fuel tank na linisan. So nung natapos po itong fuel tank na may kabit na, itong shut-off valve naman po yung gagawin ko ngayon dahil nagmamalfunction po siya. So yung shut-off valve po na nagko-control po sa flow ng diesel ay mayroon po siyang relay. Ito po yung relay niya. Itong red po na to, ito po yung hindi dapat mawawala na supply dahil ito po yung nagsusupply doon sa shut-off valve. Pero bago po makatawid itong supply na to ay kailangan mag-activate itong relay na to. So lumalagitik po. Ayan, nag-stop na naman. So ibig sabihin na mayroon pong nangyayaring nag-i-sticky yung motor, yung shut-off valve na yon. Biglang nag-stop po siya. So titingnan po natin. Kasi itong supply po dito ay direct connection na po to. Dapat pag tinatanggal itong isang connection na to ay dapat nag-close open po yon. Kaso minsan lang po siya lumagitik at hindi na po siya nag-activate ulit. So malamang mayroon pong nangyayaring sticky po doon sa shut-off valve na yon. So ito po siya. Try po natin i-lubricate ito kung mag-aano siya.
So itong rod po na to ay kailangan din po siya ng lubrication kasi sa katagalan po mainit po yung area na to dahil nasa loob po siya ng engine room, nasa side siya ng makina. So habang umaandar itong makina, yung langis or lubrication po ng rod na to ay natutuyo din. At habang pinapaandar po natin at nag-shut off at patay sindi po na makina ay nadadry na rin po itong langis dito. So isa po sa dahilan to na kailangan siyang i-lubricate para magiging free yung pag up and down po ng rod na to. So naging free na po siya. So hindi na po siya nag-malfunction or umi-stop. So once na on off po ng ignition switch ay sumasabay na rin po siya. So okay na po yung movement po ng motor na to, shut off motor. So paanda rin po natin. So nakuha po siya sa lubrication, hindi po kailangan napalitan at wala po siyang problema sa electrical system, kundi yung rod po nagkaroon po ng pagka-dry. So lubrication lang po ang ginawa ko. Yan, so okay na po siya. So tapos na po yung problema na nahirapan po nga magpa-start yung welder. At nilubricate ko lang po siya at wala pong kailangan palitan. So hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.